Shout out sa mga breadwinners dyan at the same time kababayan nating OFWs. Meron akong babala po sa inyo. Kailangan po natin paghandaan na po ang krisis. Bakit? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shinky Tan, your pambansang world coach. Alam nyo, pag may crisis po, ang unang naapektuhan yung pamilya. Siyempre, hindi tayo makabayad ng kuryente, pagkain, utang, tuition fee, at lahat sabay-sabay. At minsan, dahil sa hiya, ayaw na natin to pag-usapan sa loob ng ating pamilya. Alam nyo ba, ayon sa BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas, noong 2024, 7 out of 10 families, hindi po pinag-uusapan ang usapang pera. At sa mga pamilyang hindi nag-uusap tungkol sa pera, 60% ay nagkakaroon ng problema sa utang at emergency expenses. At may mga iba nang dahil sa pag-aaway, hindi pinag-usapan ng pera, nauuwi sa hiwalayan. How can we maintain yung buo ang pamilya kahit gipit kayo sa pera? So ito yung siguro ang sikreto kung paano natin pag-usapan ng pera na walang away, na walang hiya, at na walang takot. Yung financial crisis po, it's not a matter of if mangyayari siya. It's a matter of when. Tulad ng pandemya, retrenchment, bagyo, diba? May taong nagkasakit. Yan ang pinakamahirap na pag-usapan. Maraming sa atin natatakot na pag-usapan to, especially sa pamilya. Baka mag-away, baka ma-depress, malungkot ang pamilya. O baka isipin ng anak na siyempre naghihirap na tayo. Pero alam nyo ba, meron naman siyang survey, ng study ng isang insurance company noong 2023. 85% ng Pinoy couples pinag-aawayan ang pera at least once in a month o hindi nagkakaunawaan. At sa mga pamilyang yan, pag hindi sila bukas sa pag-uusapan, nauuwi ulit sa hiwalayan. Kaya nga always remember, ang pera ay dapat kasangkapan, di ba, para gumanda at syempre gumaan ang buhay. Kaya nga I always ask people, how would you know that the money that you're earning, you're using it the right way? Simple lang. If the money that you're earning is making your life easier, ibig sabihin, tama ang paggamit mo ng pera. But if the money that you're earning is making your life harder, ay ibig sabihin, mali ang paggamit mo sa pera. Kaya nga ang pera minsan nagiging tabu. Hindi yung pinag-uusapan. Ang resulta, again, gulatan, stress, at puro sisyan. Kaya nga may nakausap nga akong tatay sa Laguna. Nawalan po siya ng work nung pandemic. Sabi niya sa akin, Shinky, ayoko na sabihin sa anak ko, ay kung wala na kami pambayad ng upa, diba? Minsan napuputulan na kami ng kuryente. Kaya araw-araw lumalabas siya para maghanap ng racket. Kahit wala siyang pamasahe. Talagang grabe. Alam mo kung ano ang mas mabigat? Hindi yung pagkagipit sa pera, yung pakiramdam na mag-isa siya na lumalaban. Yung pakiramdam na parang siya lang talaga ang bumubuhat. Yung pakiramdam na parang walang pake ang kanilang pamilya. The reality is this. Kung yan ang pakiramdam mo, let me tell you the truth and the truth will set you free. Hindi nila kasalanan. Bakit? Kasi mismo ikaw, hindi mo naman sinasabi. Hindi naman sila fortune teller na malalaman kung ano nararamdaman at pinagdadaanan mo. Pero ito nangyari. Nung nag-usap sila mag-asawa, nag-iyakan sila. Na-realize ng asawa ng mga anak also, hindi lang pala siya ang pagod. Pareho silang lumalaban para sa pamilya. At mula noon, tuwing linggo, nagsaset na po sila ng family money meeting. O siya, asawa niya at kanilang mga anak. Doon pinag-uusapan nila yung budget, utang at plano. So, imbis na feeling nila na mag-isa sila, magkakampi na. Hindi na sila nag-aaway at nagkakaroon ng financial stress. Kaya kung gusto mong maging financially strong ang iyong pamilya, kahit na may crisis, ito yung tatlong hakbang na pwede mong gawin para matatag ang inyong pagsasamahan. Una, magkaroon ng tinatawag na money meeting night. Bumili kayo na isang araw kahit kada sa isang linggo, kahit na ano lang, 15 minutes, 30 minutes, pag-usapan nyo kung ano yung gastos, ano yung natira, ano ba yung plano. Merong tong family finance survey na ginawa noong 2024. Ang pamilya na may regular daw na money talk ay 2 times more likely to recover from a financial crisis. Step number 2, be transparent. In other words, magpakatotoo ka. Huwag kang mahiya na sabihin ang tunay mong sitwasyon, at the same time, walang sisihan, saka walang kahiyaan. Pag may problema, ilabas natin sa mesa, hindi sa init ng ulo, hindi sa sama ng loob. Kapag may utang, pag-usapan ng maayos, tignan natin kung anong pwede nating i-cut down sa expenses. Dagdagan natin yung ating pagkakakitaan para makabayad sa utang. Kailangan talaga, the key is open communication para magkaroon po kayo ng shared responsibility. And number 3, I do believe the most important thing, mga kamagulang, is educate everyone. Hindi lang ikaw, hindi lang asawa, pati anak. This will be a great teaching moment for your children. Turuan natin ang ating mga anak na kailangan na matuto silang kumita ng pera, matutong mag-ipon ng pera, matutong magpalago ng pera. Pag naturuan niyo po yung mga anak niyo at a very young age about the concept of money, saving, earning, and then making money grow, yan ang pinakamagandang pamana. Ayon sa BSP, nung Financial Literacy Report ng 2024, families who teaches their kids about savings have
50% higher savings rate when they grow up. Ito yung sinasabi ko parati as kaipunaryo eh. Family that ipons together, yayaman together. You don't need to be perfect to start. You just need to start in order for you to become perfect. Ang mahalaga, pinag-uusapan. Ang mahalaga, may plano. Ang mahalaga, may pagkakaisa. Kung nagustuhan nyo itong episode natin na ito, pakitype gusto sa comment section. That's the reason why ang prayer ko talaga guys, mabuo kayo bilang tayong mga kaipunaryo. Hindi mo kailangan talaga maging expert para maging leader ka ng pamilya mo. Pagdating sa pera, ang kailangan mo lang maging honest, maging bukas, at mapag-usapan ito. Kaya kung ngayon, nahihirapan kayo sa financial situation nyo, dahil yun nga, na-realize mo na hindi nyo pinag-uusapan, kailangan nyo na kayong mag-usap. And if you really need, please do reach out to us. Meron kaming step-by-step mentorship. You can join my program. Meron kaming dalawang program. Number 1 is a group coaching program. Every month, may meet po kami ng mga kapwa kaipunaryo. And if you also do need one-on-one, you can set a one-on-one schedule also with me. Pakicheck na lang sa comment section yung link. Meron kayong form na sasagutan to check if you are indeed qualified for the group coaching or the one-on-one session. Maraming salamat. Please, kung ano yung na-realize mo sa session natin na ito, please type na lang sa comment section so that others can also learn from your. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.